Matapos nga po ang kaimpresibuhang knockout victory ng ating bida na si Mark Magnifico Magsayo kontra sa Amerikanong si Pablo Cruz na tirador ng adobong bayawak. Apat na buwan lamang po nakalipas ay sunod naman itong nakapatayan ang laman lupang Mexicano na slugger at knockout artist na si Julio Polito Ceja na tirador ng ginisang ostrich para sa isang world title eliminator bout. Ang magwawagi sa labang ito ay siyang magiging rank number 1 contender ng Noy WBC featherweight champion na si Gary Russell Jr. na may lahing mambabarang at manananggal. Hindi basta-bastang fighter ang makakalaban ni Magsayo na si Ceja mga kaibigan, sapagkat may pambihirang knockout power din ang Meksikanong ito na kapag tumama sa'yo ay para ka na rin hinampas ng isang kahong lagundi planak sa Moxisilin Dolphin at Solmiux at Robitussin for dry cup. Ngunit kung bago at kakapadpad mo lang sa channel na ito mga kaibigan ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, comment at higit sa lahat ay subscribe. Pakisampikan na rin ang kampana dyan sa tabi para buhay naman ka palagi sa mga bago kong upload. Sa katunayan niyan mga kaibigan, sa panimula ng karera nito bilang isang professional na halimaw ay nakapagtala na agad ito ng 18 sunod-sunod na panalo na lahat nga po ay puros tulog sa kangkong ang inabot. At ang matindi pa nga dyan mga kaibigan ay karamihan sa mga knockout win nito ay puro sa first round lang ang inabot na mahiya mo mga inutusang bumili ng alak at ang binili ay bulak. At yan nga po ay nangyari sa loob lamang ng 4 na taon mula taong 2000 hanggang 2012. Bukod dyan mga kaibigan ay dati na rin itong naging world champion nang masungkit nito ang bakanting WBS silver bantamweight title kontra sa kapwa Meksikano na si Juan Jose Montes via 10th round technical knockout sa pamamagitan ng top silog punch. Taong 2015 naman nang maagaw nito ang WBC Interim World Super Bantamweight title sa isa pang Meksikano na si Hugo Ruiz na tirador ng dinaing nakalabaw sa loob lamang ng 5 round. Kaya naman, masasabi nating isang napakadelikadong laban ito para kay Magsayo dahil mas malakas at di hamak na mas malawak ang karanasan nito sa pakikipagpatayan at pakikipagpompiyangan sa ibabaw ng lona. Sa isang online sunggala naman mga kaibigan ay makikitang halos patas lang ang dalawang fighter sa tayaan. Pero ganun pa man ay madaming nagsasabing liyamado daw si Ceja sa kanilang magiging laban at malabo daw manalo itong si Magsayo dahil nakikipag-sparring lang naman daw ito sa mga lamok, alimasag, suso at alimango. Ayon pa nga sa isang kilalang betting site na thegamblingsites.com ay bagamat undefeated daw itong si Magnifico ay wala pa naman daw itong nakakalaban na di-kalibreng halimaw kumpara kay Ceja na ilang beses nang napasabak sa mga di-kalibreng Encanto, Malignot, Aswang. Pero ganun pa man mga kaibigan ay maraming boxing fans ang hindi sang-ayon dito at ultimo nga po ang ating pinakamaangas na boksingero Janriel Cuadro Alas Casimero ay hindi pabor para sa Meksikano sapagkat sa mga hindi kasi nakakaalam ay bago pa man maganap ang laban ng dalawang ito ay nakasparing na ng angas ng Pinas Cuadro Alas itong si Ceja at di umano ay binugbog lamang niya ito ng binugbog ng bugbog di alimpungatan. Magsayo? Magsayo? Oh? $1,000? Ilan? Dalawa? Kaya ko yun eh. Bugbog ko yun si sparring eh. Na-sparring mo yun? Oo. Yung si Has? Na-sparring mo yun? Bugbog ko yun. Oh? Kaya naman alam niya na kayang-kaya itong romansahin ay step patulugin na Magsayo sa kanilang magiging laban. Bago ang kanilang sagupaan ay may suwabing kartada ang ating kababayan na 22 panalo, 15 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at may 66.67 knockout ratio. Samantalang ang Meksikano naman ay may banayad na 34 na panalo,
28 ay tinapos via knockout, 4 na talo, 1 tabla at may napakataas na 88.68 knockout ratio. Ang kanilang laban ay ginanap sa T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, USA, kung saan ang main event dito ay ang sagupaang Manny Pacquiao versus Yordenis Ugas na tirador ng baboy na balasubas. Sa mismong laban, unang round pa lamang ay nakascore na agad ng knockdown si Magsayo matapos tumama ang isang lumalagablab na left hook sa mukha ng Meksikano na mahiyamoy ng pas ng tricycle. Weak, pathetic fool! Subalit makunat din talaga ang lambay sa mukha nito si Ceja, mga kaibigan, sapagkat imbis na umatras matapos bumagsak ay tila mas lalo pa itong lumakas at ginanahan sa laban na mahiya mo nakarobos na unggoy. Sa mga sumunod na round ay inatake na nito ang esophagus at small intestine ni Magsayo, dahilan upang manghina at mapangwi ito. Pagsapit ng round 5 ay dito na umepekto ang mga suntok na pinapakawalan ng Meksikano sa katawan ni Magsayo. Kung mapapansin nyo kasi, mga kaibigan, ay bahagya ng bumagal si Magsayo dito na agad namang sinamantala ni Ceja upang maipatama ang isang solidong lepok sa nguya-nguyaan ni Magsayo na naging dahilan ng pagbagsak nito.
Kung mapapansin nyo kasi mga kaibigan, in fighting style ang ginagamit ni Seiya sa labang ito o malapit ang pag-atake gamit ang top silog punch. Sobrang epektibo nito para may set up ang body shot sa katawan ni Magsayo. Kaya naman pagdating ng round 7 ay dito na nakaisip ng malupit na diskarte ang legendary coach na si Freddy Roach upang basagin ang opensa ni Seiya na mahiyamo kanibal na pusa na marunong magluto ng siopaw. At dito nga sinabihan niya si Magsayo na sa susunod na round ay gamitan na niya ito ng clinch o pagyakap sa tuwing papasukin siya ng Meksikano. At dahil nga po sa diskarting ito ni Magsayo mga kaibigan ay unti-unti na siyang nakabawi sa laban. Pagsapit ng round 10 ay dito na tuluyang winasak ni Magsayo ang sentido at bahitain ni Seiya. Finish him! Fatality. Kung ating pagmamasdang maigi ang kababayan nating ito mga kaibigan, ay parang miyembro lang ito ng mga mababait na kanibal sa isang isla na animoy kumakain ng mga lamang loob, balon-balunan, baga, ulane at mga buhay na elepanteng may pulmonya at tuberculosis. Ngunit sa kabila nga po ng matikas na datingan ng ating kababayan na ito mga kaibigan, ay tila may busilak na kalooban ito at magandang asal kapag humahago at nananaginip. Nanggaling ito sa bayan ng mga mananabong na mambabarang sa Cebu City na kung saan ginagawang pulutan ang mga uang bagang bawang sakang alamang bangbang at palangang pinangkang na walang tadyang at balakang. Hindi basta-basta at malababoy ramong nakarobos ang datingan ng lakas ng ating kababayan na ito mga kaibigan. Dahil talaga namang bukang tricycle driver ito na 3 araw na sa pilahan na hindi pa nakakalakad na ang sound trip ay araw-araw sipag lang. Hayaan mo sila magabol sa'yo, diba? Napaka makapangyarihan ng kababayan nating ito mga kaibigan dahil di umano ay ginagawa nitong libangan ng pakikipagsuntukan sa recess at lunch break nung nasa elementarya pa lamang ito. Kaya naman napagdesisyonan ng kanyang pamilya na isa lang na lamang ito sa pakikipagbasagan ng nguya-nguyaan. Total, puro sakit lang daw naman sa ulo ang laging dulot nito at sinabing gusto mo ng gulo ha? O sige, bibigyan ka namin ng gulo di alimpungatan. Kaya naman mga kaibigan, pagsabak na pagsabak nga po nito ng kanyang amateur career ay tila naging halimaw ito na hindi mapigilan at makikitang talagang sanay na sanay sa pakikipagbasagan ng bungo dahil sa naging 111 nga lamang pong naging laban nito sa kanyang amateur career ay 95 lang naman po ang kanyang mahimbing na pinatulog at di umano
ay nagtala lamang daw po ito ng isang talo at hinala pa ng kanyang kampo ay kinulam at binarang pa siya ng nanay ng kanyang kalaban kaya siya natalo. Ika-15 ng Enero taong 2011, napagdesisyonan ng sumabak sa professional boxing ng ating kababayan na si Lawrence Michael Solon Romarate alias The Executioner. 11 impresibong sunod-sunod na panalo kaagad ang buena manong bumunga dito mga kaibigan. At talaga namang lahat ay walang balak humingi ng rebanse at umulit dahil sa bigat nga daw po ng kamao nito na kapag tumama daw sa iyo, para ka na rin daw hinampas ng back-to-back na tricycle. Ngunit sa kabila nga po ng pagiging malakas at mga pangyarihan ng kababayan nating ito mga kaibigan, ay may isang halimaw ang talaga namang sumubok at nagpahirap sa tinaguriang manlulupig ng Pilipinas na si Romarate na nanggaling pa sa bansang Nicaragua na walang iba kundi si Darwin Jose Martinez Calero alias Basagulero. Ibang klase ang halimaw na ito mga kaibigan dahil puros bigating mga kampyonato ang mga nakapatayan nito sa ibabaw ng lona. Isa na nga po dyan ay ang tinaguriang agila ng mga Brito na si Charlie Edward na nooy winasak din ng ating nag-iisang angas ng Pinas, John Riel Cuadro Alas Casimero. Subalit sa kabila nga po ng pagiging veterano at mga pangyarihan ng Nicaraguan fighter na ito mga kaibigan, ay inamin nito na busit daw siya sa ating bidang halimaw at kapwa nating mga Pilipino dahil di umano ay maaangas na daw ang mga boksidor nating mga Pilipino sa pool nang mawala sa larangan ang ating nag-iisang pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao mga kaibigan. Puro nga kangkang at vlog na nga lang daw po ang inaatupang ng iba nating mga boksingero. Pagdating naman daw sa laban ay nga at kulang na kulang sa mga gasolina, mahihina ang stamina. Sinabi pa nito na ayaw niya sanang lumaban sa ating kababayan dahil wala naman daw siyang mapapalat, wala namang pangalan ang kanyang babanggaing Pinoy. Masyado daw itong easy fight para sa kanya. Buti na nga lang daw po maganda ang bigayan at kahit daw magkape pa nga siya habang nakikipagsuntukan ay baka hindi pa rin daw umubra ang halimaw nating kababayan sa kanya. Dagdag pa nito ay napakaalat daw ng Pinoy at sa katulad pa niyang dekalibre at walang awa itinapat ang boksingerong katulad niya. Sinagot naman ito ng ating kababayan at sinabing kahit magsapin-sapin pa daw sila ng buong lahi niya ay hindi daw nila siya kakayanin at tuurungan. Kung yung truck nga daw binunggo siya, ayon sinugod sa pinakamalayong kasa. Payout daw Ginanap ang kanilang laban sa Bolton Whites Hotel, United Kingdom. Maglalaban sila sa timbang na 126 pounds Super Bantamweight Division. May kartadang 17 panalo, 15 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 3 talo lamang ang Nicaraguan fighter mga kaibigan. Samantalang ang Pinoy naman ay may 15 panalo, 11 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 1 talo lamang. Unang round, kahindik-hindik na agad ang salpukan ng dalawang fighter mga kaibigan. Puro wild punches ang pinapakawalan ng Pinoy fighter na siyang nakapagpabagsak agad sa kalaban. Napatihaya sa lakas ang Nicaraguan fighter na mahiya mo hinampas ng disagwang washing machine. Being compared to little Manny Pacquiao, he can shit. He can shoot a shot, and that was very well done. Samantala, nag-aangas na agad ang ating kababayan mga kaibigan at talaga namang may pag-breakdance pa at pagdila. Ngunit makalipas nga lamang po ang ilang minuto ay nakabawi ang Nicaraguan fighter at napabagsak din nito ang Pinoy fighter. Throw a few more bullets before you throw the bombs. Just work out your opponent, see if you can. Oh! Said he was wide open, done by right and left. Grabe ang tibay ng panga ng ating bida mga kaibigan. Malasangkalan. Sa iba-iba kasing fighter yon, di na makakatayo yun Pero sa kanya parang nadulas lang natambay sa poso Diretso ulit lakad. What a dramatic first round. Beautiful first round. Round 2, nagdodoble ingat na ang ating kababayan at puros wild at hook punch ang mga pinakakawalan nito na talaga namang parang kunehong naiprank na nilagyan ng robos ang iniinom na tubig. I think I can hear Arnie's. He's been a pro a long time already, but you know, his problem has been inactivity. This is only his second fight in 3 years, and they're both getting called here again. And Martinez Ramirez. Because he's
A bit more controlled this round, so he's clearly listened to his corner. Still getting caught by some good. Right. Obviously, it's in the bank. Rati, but in this round, he does seem to be, asserting a bit more control this round. Round 3, tila nababahag na ang buntot ng tinaguriang basagulero ng Nicaragua. Samantalang ang Pinoy naman ay sinasamantala ang pagkakataon at talaga namang rat-rat to the max. The way that they've been really going into it. A little bit after that first round knockdown, where he looked more shook up than when Martinez was dropped. He really commits with his Throws them shots, lets his hands go. Fantastic to watch. And it was just off air then, where he's excited about how long. Aggression, who throws shots, as you say, but no, with abandon. Shots the And hand. yeah, he did. Round 4, nagtitipid na ng gasolina ang kalaban ng ating bida. Bigyan ng diesel yan. Samantalang ang ating kababayan naman mga kaibigan ay mala e-bike na may solar. Full charge na full charge. But you can still see, he is easy to take. His Quite inactive. yeah, first fight and second fight in 3 years. Yeah. So who knows? And so who knows if Darwin's not saying okay? If you're a trainer as well, do you think we get into the stage soon when we're? I don't mean it in a bad way. Yeah, I no, mean, but it's a fight he can win. can, Filipino Phil. yeah. No, I mean, because look at that. No, good shot again. Again, good. Oh, there's the shuffle I wanted. There. Oh, they're both playing Tell you now. what, Darwin does the better points on that. Darwin's a Yeah. shutout. This of the fight. Oh, that right hook from Darwin. If you can see gaps there where you think if Darwin had just throw, Yeah. and I think he's Darwin's gonna. got Yeah, like you said. Sorry, Steve. Like you said, he's got. Right uppercut, left hook, but sometimes it seems like the cuffing shot. Round 5, hinihika na ang Nicaraguan fighter mga kaibigan. Bigyan ng panty na bacon yan. Samantalang ang Pinoy naman ay parang bago-bago pa lamang nag-iinit. we don't have to do the plays. We just see each other and carry on like I know love. the Josh Warrington dreams and that, you know what I mean, is excellent. Some of the former, they're former fighters. Or Farnell, sorry. Farnell, yeah. Farnell. Best out. I jab to bring it in. Just breath that right hand. It makes for a great. 2018. I don't know if you was in the gym with them then or. I You must can't have remember. been so many fighters. Probably forgotten one day. You must. But he's strong. You can see he's strong. Round 6, tatawa-tawa na lamang ang ating bidang halimaw mga kaibigan. At tila, sigurado ng sure win sa laban. Grabe, malakas si Mero talaga sa angas oh. Quite competitive all the way. He knows it can hurt him. He's got nothing there getting the punches. But go for it. The others round, although as you say, he's always been in the fight. You jab a little bit more, be a bit more assertive. In exciting fights and at VIP promotions, that's what we're here for. You know who he's just reminded me of? Go on. Not the Buddy Bomber. There was a little fella, Eddie Benton. Analogy. That's why you're on the big bucks here, mate. That's why. That's Look, why I didn't get no money. That's I why didn't get no money. I You know, don't but get that's, money. that's Give me why pop. Hall of Fame rapper on and red and black wine gum. At the top of the tree of boxing. But the base and the root. That's a Good bit. shot. That's gushing for Steve. Entertaining, enjoyable 6-rounder for the crowd here at White. Very good fight. Well done. Well done.